Tahimik ang buong floor ng call center. Gabi na, kaya karamihan ay abala sa kani-kanilang monitor. May hawak na kape, habang ang iba'y nagpapanggap na gising pa kahit antok na. Si Reyna, isang tahimik na agent, ay kilala sa pagiging consistent. On time palagi, maayos kausap, at hindi mahilig makipagplastikan. Pero sa totoo lang, hindi siya pala kaibigan. Hindi dahil suplada siya, kundi dahil takot siyang masanay sa presensya ng iba. Takot siyang umasa. Ma'am, I'm really sorry for the inconvenience. Mahinahon niyang sabi habang nagda-type ng notes sa call. Maya-maya, may narinig siyang tili sa kabilang cubicle. TL, sorry po, na late na naman. Traffic grabe, as in patayan sa EDSA. Napailing si Reyna. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Si Kay. Si Kay ang kabaligtaran niya. Makulit, madaldal, palaging late. Pero surprisingly, mahusay sa calls. Lagi siyang may baong energy at jokes. Good evening, seatmate. Bati ni Kay, habang dumaan sa harapan ni Reyna. Namiss mo ba ako? Hindi siya sumagot. Tumangulang siya ng bahagya, sabay inom ng malamig na kape. Sa mga sumusunod na araw, naging routine na nila ang tahimik na presensya sa gabi. Si Reyna, laging seryoso sa trabaho. Si Kay, nagtatapon ng jokes habang nagmumute ng calls. Pero sa tuwing may idle time, lumalalim ang usapan nila. Bakit laging skyflakes ang baon mo? Tanong ni Kay, isang gabi habang sabay silang nagbe-break. Madali lang kasing kainin. Ikaw, bakit laging Starbucks? Mahal naman yan. Pampatapang, para matapang din ako sa feelings ko. Feeling mo talaga may feelings ka. Tumawa si Kay. Malay mo, baka meron nga. Tumawa rin si Reyna. Sa pantry, isang Lunes ng gabi. Alam mo, hindi ako sanay sa tahimik na katabi. Ani Kay habang nagkakape. Pero sa'yo, parang okay lang. Dahil kahit tahimik ka, ramdam kita. Natahimik si Reyna. Tumitig sa kanya si Kay, pero bago pa siya makasagot, nag-ring na ang timer. Balik shift na. 3 linggong makalipas. Pagpasok ni Reyna, parang may kakaiba sa paligid. Walang Kay. Tahimik ang cubicle nito. Walang empty Starbucks cup. Wala ring pabangong amoy vanilla na madalas niyang naaamoy tuwing dadaan si Kay. TL, asan si Kay? Tanong niya. Hindi mo ba alam? Nag-resign na siya. Emergency daw, may kailangang ayusin sa family business nila sa probinsya. Napaupo si Reyna. Para bang nawalan siya ng bigat sa dibdib. Hindi dahil gumaan, kundi dahil biglang may nawala. Kinagabihan, pagbalik niya sa cubicle pagkatapos ng break, may nakita siyang bagong email. Walang subject, walang sender name, pero may isang link. Blogspot. Pag-click niya, bumungad agad ang title. Confessions from Cubicle 14. Isang entry lang ang laman. Araw-araw ko siyang katabi. Hindi siya madaldal, pero isa siya sa pinakamaingay na katahimikan na naramdaman ko. Gusto ko siyang halikan sa tuwing inaayos niya yung salamin niya, pero hindi ko magawa. Kasi baka mawala yung mundong binuo naming dalawa. Tahimik pero buo. Kung mababasa mo to, salamat at sorry. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Pero ang totoo, na-miss niya si Kay. Higit pa sa inaakala niya.
3 buwan ang makalipas. Balik sa dating routine si Reyna. Night shift, kape, skyflakes, katahimikan. Pero kahit anong pilit niya, may kulang. Binabalik-balikan niya ang blog ni Kay. Araw-araw may bagong entry. Namiss kong marinig ang pagtiklop ng skyflakes mo. Gusto kong malaman kung okay ka pa. Minsan iniisip ko, paano kung sinabi ko agad, may babalikan pa ba ako? Habang binabasa ni Reyna ang mga linyang yon, napapaluha na lang siya sa harap ng monitor. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Nag-reply siya sa blog sa unang pagkakataon. Ang tahimik ko kasi iniingatan ko to, yung kung anong meron tayo. Pero hindi ibig sabihin, wala akong naramdaman. Bumalik ka kung kaya mo pa. May mauupuan ka pa sa tabi ko. Ilang linggo pa ang lumipas. Isang gabi, pagkagaling sa break, may nakita siyang hindi niya inaasahan. May papel sa keyboard niya. Punta ka sa rooftop after shift. Nag-init ang tenga niya. Kabado, pero parang may bagong sigla ang katawan niya. Pagkatapos ng shift, diretso siya sa rooftop. Madilim at malamig, pero may isang liwanag mula sa hawak na cellphone ni Kay. Akala ko di ka darating, bungad nito. Akala ko rin, sagot ni Reyna, pero hindi ko na kayang wag sumubok. Nilapitan siya ni Kay. Reyna, wala akong isang araw na hindi kita naiisip. Kung paano sana kung ipinaglaban kita. Kung hindi ako umalis agad. Pero alam ko rin, kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Naiintindihan ko. Pero sana alam mong hindi kita sinisi. Kasi kahit iniwan mo ko, iniwanan mo rin ako ng dahilan para umasa. Lumingon si Kay. Umasa ka pa rin? Oo. Kasi ikaw ang unang gumising sa akin. Sa mundong akala ko, tahimik lang palagi. Ikaw ang biglang naging ingay na hinahanap ko. Lumapit pa si Kay. Hindi agad siya nagsalita. Basta inilapat ang palad sa pisngi ni Reyna. Pwede ba akong maging parte ng tahimik mong mundo ulit? Sa pagkakataong yon, si Reyna na mismo ang yumakap. Mahigpit. Parang takot siya na baka mawala ulit si Kay. At sa wakas, doon sa rooftop na malamig, pero puno ng init ng muling pagkikita, nagtagpo ang labi nila. Isang halik na puno ng pangunawa, puno ng pag-asa, puno ng pangakong, kahit hindi na sila seatmate, hindi na mawawala ang koneksyon nila. Isang linggo pagkatapos, magkaibang team na sila ngayon, magkaibang schedule, pero araw-araw, nagkikita pa rin sila. Kahit saglit lang, kahit sa labas lang ng building. At sa tuwing magtatapos ang shift ni Reyna, may naghihintay sa kanya sa labas. Si Kay. Hawak ang paborito niyang Starbucks drink. Good morning, seatmate. Hatid na kita. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.